Baliktad yung epekto po ng cross-examination, sabi ni. Alang talaga po. Paano niya, Mr. Maravillas, nangyari? Ginamit din kasi nila, mga kababayan, yung video ni Sara Duterte. Yung video ng pagbabanta. Iyon ang pinakang ebidensya ng prosecution. Ginamit nila bilang pangdepensa. Ayan tuloy. Lalo na napahamak. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan pa rin natin mga kababayan yung impeachment trial ni Sara Duterte, yung mga reactions ng mga legal experts, yung ipipresent natin ngayon. Sabi po kasi ni Dean Mel Santa Maria, yung mga ginawa ng defense, imbes na ma-destroy yung witness, magiba yung credibility ng witness, lalong lumakas. Baliktad yung epekto po ng cross-examination, sabi ni. Alang talaga po. Paano niya, Mr. Maravillas, nangyari? Ginamit din kasi nila, mga kababayan, yung video ni Sara Duterte. Yung video ng pagbabanta. Iyon ang pinakang ebidensya ng prosecution. Ginamit nila bilang pangdepensa. Ayan tuloy. Lalo na napahamak. So ganun mga kababayan yung analysis ng isang legal expert na si Dean Mel Santa Maria. Yan, sabi dyan, ex-Lodin, defense boosted prosecution case with same video evidence. Napasama palalo. Gusto nilang gibain mga kababayan yung testimony ng first witness na si Kalilong. Imbes mga kababayan na magiba, lalong lumakas yung kaso laban kay Sara. Sabi niya dito mga kababayan, you must say that that is contaminated in all sorts of things to destroy its credibility. Sabi po ni Santa Maria sa interview ng Billionaire News Channel. Instead sabi niya, yung defense itself showed portions of the same video during the cross-examination to supply context for VP Sara Duterte's remarks. So ang question niya is, may issue pa ba ang authenticity, integrity nung USB na yon? Kasi sila mismo nagpakita ng snippets ng portion ng video. So yung paggamit nila ng the same material raises now a serious question, sabi po ni Santa Maria. Whether they can still dispute yung credibility ng video, the authenticity ng video. Kasi ginamit nga nila din mga kababayan yung video, di credible. O, di ba? So, hindi na pwede nilang questionin yon kasi sila mismo ginamit nilang ebidensya. Kaya sabi niya dito, showed it and made use of it as their evidence. So, how can you say that it's not authentic when you yourself use it? So, wala na. Bagsak na yung kanilang pag-question mga kababayan ng authenticity ng video kasi sila mismo ginamit nila yung the same video bilang ebidensya nila. So, sabi dito, Santa Maria described that development as one of the points where the prosecution gained the upper hand. Lamang na lamang po yung prosecution. Kasi nga po, yung prosecution nasa katotohanan. Yung yung defense nasa kasinungalingan. Tayong lahat testigo mga kababayan kasi nakita natin yung pagbabanta, recorded. At nakita din natin nung mag-live stream siya. Tama po? Yes, sabi ni Mel Santa Maria, I think that was one of them, no? Na talagang na-outsmart sila. So, paliwanag mga kababayan ni Santa Maria,
that the prosecution's decision not to conduct a redirect examination after the defense used the video made sense because the cross-examination niya may have already reinforced the offer of evidence. Hindi na kailangan, mga kababayan, kasi mismong yung defense, ni-recognize yun as authentic. In effect, mga kababayan, kasi ginamit din nila bilang ebidensya. Sabi pa niya, and the cross-examination did not even touch on the science and technology of this thing. Ang inatake lang nila, the motivation, the political, the affidavit, sabi po ni Santa Maria. Santa Maria said, the defense appeared to concede that the statement existed while arguing that it was protected speech or did not rise to the level of an impeachable offense. At yung answer, hindi naman talaga nila sinabing hindi sinabi yan. Ang sinasabi lang nila, it was an exercise of her freedom of expression. So in effect, sabi ni Santa Maria, sinasabi nila, nasabi nila yan, pero hindi yan humantong sa impeachable offense. So, in a way, there is some admission there. So may admission, mga kababayan, lumalabas. Aminado yung defense na talagang ginawa yan yung pagbabanta ni Sara Duterte. Lalong nadiin, mga kababayan. So tingin natin kung titingin po sa ebidensya talagang napakalakas. Mako-convict po si Sara Duterte. Hirap yung ating mga senador. Pati yung mga DD senators, mahirapan po sila na i-acquit si Sara Duterte kasi ang masisira mismo yung kanilang political career. And it will be a permanent judgment sa kanila. Hindi na sila makabangon. Si Sara Duterte, mga kababayan, sa totoo lang, damaged goods na po siya. Yung ang kanyang ambisyon, mga kababayan, na maging Pangulo, wala na po yon. By hook or by crook, baka matuluyan na po si Sara Duterte na madisqualify permanently. Kaya patuloy po yung pagtatago ni Sara Duterte. Di ba niya, Mr. Maravillas, pumunta doon sa Senado? Pumunta nga, pero hindi man po sumalang sa impeachment trial. Nagpa-press con lang na walang tanong. At yung statement niya pinalabas, kopya pa sa Invictus. Para lang magyabang na siya unbowed, unconquered, kahit bloody daw, unconquered siya. Yun man lang. O ngayon, kanina naman, pumunta sa Senado si Zulaika Lopez, yung kanyang chief of staff. Tinatanong kung ano sadya niya sa Senado kasi wala mang hearing ngayon. Ang sagot, maghanda daw tayo sa sa Super Typhoon Inday. Yan ang sagot ni Zulaika Lopez. May super typhoon naman talaga. Kaya lang, pag super typhoon po, pag may bagyo po, kahit hindi Inday, yung pangalan, most of the time, lumalaya si Sara Duterte. Outside of Philippine area responsibility, outside par. Hindi man sila naganda sa bagyo. Bakit kasi niya, Mr. Maravillas, kasabay ng impeachment, yung bagyo, ang pangalan na Inday Super Typhoon pa. Yan na nga po. Yan ang sagot ni Zulaika Lopez. Makahulugan, umanda daw tayo sa Super Typhoon Inday. Yung nasa isip niya, hindi man yung Super Typhoon talaga, kundi umanda tayo kay Sara Duterte. Yun ang nasa isip nun, mga kababayan, na malabo nang mangyari kung ang nasa isip niya, mga kababayan, yung panalo ni Sara sa impeachment o panalo ni Sara sa 2028 election. Malabo na po. Ito si Zulaika, pumunta ang Senado, mga kababayan. Pinagkagulan ng mga reporters. Binahabol ng mga reporters para kuna ng statement po. Ma-receive na po ba yung subpoena po? Ma'am, pero atin po kayo. On Tuesday daw po kayo mag-testify, attorney. Sige po.
Good morning, everyone. Good morning po. Oh, what's the reason for your visit po? Let's just wait for you to come in. Bakit po kayo bumisita, attorney? Thank you. Thank you po, ma'am. Ingat po. Yan sabi ni Zulaika, prepare for Typhoon Inday. So patuloy umiiwas si Sara Duterte, nagtatago sa paglilitis, nagtatago sa katotohanan, at nagtatago sa pananagutan siyempre. Kasi nga po, bagsak na talaga yung kanyang defense. Walang katotohanan ng batas mga kababayan na makapagtatanggol sa mga maling gawa niya. Yung kanyang matinding banta sa gobyerno na gustong-gusto niyang pamunuan, nagpapakita na malaki ang kanyang mapapakinabangan kung mawawala yung mga pinuno. Kaya kanyang pinagbantaan. Makuha lang yung kanyang pangarap by hook or by crook na maging pangulo ng bansa. So patuloy siyang umiiwas habang palihim mga kababayan na nagpetisyon yung kanyang mga kaalyado para ipatigil sa Supreme Court yung impeachment trial. Nakita na ninyo ang strategy mga kababayan? Puro patago. So ginamit mga kababayan ng kampo ni Sara Duterte ang technicality uli para questionin ang pagpipreside ni Chis Escudero sa impeachment trial. Ito po mga kababayan malinaw na sinyales ng pag-iwas na masuri ang mga mabibigat na ebidensya sa pamamagitan po ng pag-atake sa mismong sistema at opisyal ng korte. Ito po yung pinakagasgas na taktika sa mga kriminal na paglilitis. Kapag hindi mo kayang gibain yung ebidensya, aatakihin mo na yung huwes mismo. So ang pag-question kay Senate o dating Senate President, now presiding officer, Chis Escudero, ay isa pong logical na pag-atake mga kababayan sa kredibilidad ng institusyon para lamang po lumika ng delay, hindi po para sa taong bayan ang interes ng depensa, kundi para sa kaligtasan ng isang makasariling politiko. Bagsak yung kanyang defense. Matapos na ipagtanggol ng kanyang abogado yung kill threat ni Sara Duterte. Yan ang sabi ng kanyang abogado na si Attorney Mark Binduan. When BP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. Sabi pa mga kababayan ni Atty. Binduan, yung pagbanta daw kay PBBM, kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez, while unconventional daw, it was justified. What? May ganun na depensa mga kababayan. So ayon mga kababayan sa mga legal experts, walang lohika o batas sa Pilipinas na nagbibigay katwiran sa pag-utos ng assassination laban sa mga matataas na pinuno ng ating bansa. Yung katagang unconventional but justified, isa pong malaking sampal mismo sa ating konstitusyon at sa revised penal code. Walang anumang legal o walang anumang emosyon, galit o sitwasyon ang legal mga kababayan na nagbibigay katwiran sa pag-utos ng assassination laban sa mga pinuno ng Estado. Ang argumentong ito mga kababayan, hindi lang bagsak sa logic, kundi isang pag-amin ni Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na ginawa niya yung krimen, yung kanyang pagbabanta. Ang pagtatanggol dito mga kababayan, pagsuporta sa anarchy, ang ebidensyang video. So ang tanging naging depensa ng kanyang kampo after na maipasok na bilang ebidensya yung video, sinasabi nila na out of context lang anya ito. Naalata mga kababayan, paghanap lang ng palusot sa harap ng presentation ng mismong video. Ang depensa mga kababayan na out of context, hindi siya pumapasa bilang legal na ebidensya sa korte. Ang video po ay authenticated, malinaw ang mga boses o malinaw ang boses at tiyak ang mga pangalang binanggit ni Sara Duterte. Walang ibang konteksto mga kababayan ang pag-utos sa hitman, kundi po kriminal na intensyon. So ang pagpapumilit mga kababayan ng depensa na palusutin ito
ay pagpapakita lamang ng kanilang kawalan ng respeto sa kakayahan ng publiko at ng korte na mag-isip. Yung first witness, si Kalilong, mga kababayan, krinos-examine ni Alan Peter Cayetano, ayon, lalong nadiin si Sara Duterte kasi tinatanong niya kung it is conditional. Sabi ni Kalilong, while it is conditional, anya, yung threat anya is absolute. Natigilan, mga kababayan, hindi na pinagpatuloy yung pagtatanong ni Alan Peter Cayetano na sumama na sa defense team ni Sara. O, di ba, mga kababayan? Lalong napahamak si Sara, nadiin sa cross-examination ni Defense Counsel Alan Peter Cayetano. Ay, nako, talaga po. Unang-una, mga kababayan, kung may mag-take advantage sa kaniyang sinabi, halimbawa sabi ni Kalilong a third party, then yung utos ni Sara will be executed. Ang beneficiary, mga kababayan, siya mismo. Di ba po? Talagang karumal-dumal. Imagine, yun ang plano niya, mga kababayan. At dina-justify ng kanyang abogado na it is justified daw. Napasama lalo, mga kababayan. And comes now, yung kanyang anunsyo na siya tatakbo, mga kababayan, sa 2028. Napakaaga pa. Talagang gustong-gusto niyang tumakbo sa politika. So ang kanyang deklarasyon, mga kababayan, na makuha ang pagkapangulo by hook or by crook, patunay na hindi niya ginagalang yung demokratikong proseso. So ang impeachment trial na to ay hindi personal na pag-atake, mga kababayan, kundi yung pagpapatupad ng konstitusyon para proteksyonan po ang ating republika. Ang isang pinunong walang kakayahang sumunod sa batas at humarap, mga kababayan, sa pananagutan, walang karapatang humawak ng kapangyarihan para sa taong bayan. So ang pagtatago sa trial at paggamit ng padusot na ang conventional but justified, tulad ng sinabi ng kanyang abogado, ay hindi po gawa ng isang inosenteng leader. Ito ay depensa ng isang kampong takot sa katotohanan dahil alam niyang walang batas, walang logic, at walang integridad, mga kababayan, na natitira pa sa kanyang panig.